This 28th Sunday, Jesus teaches us the necessity of detachment. Sabi ng lalaki, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sundin mo mga batas. Ginagawa ko na po yan simula nung maliit pa lang ako. Sabi ni Jesus, isa na lang ang kulang mo. Umuwi ka. Benta mo lahat ng ari-arian mo. Bumalik ka dito. Pamigay mo sa mahihirap. Bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang lalaki at umuwi ng malungkot dahil hindi niya kayang bitiwan ang kanyang mga pag-aari. He has many possessions. It is now a lesson on detachment. Sabi nung iba, hindi ba, Father, mapanganib yun? Pamimigay ko ba lahat ng aming pera? Pamimigay ko ba sa iba yung bahay namin? Detachment is not giving up. Detachment is sharing with. Pagbabahagi, kung anumang meron kayong biyaya, binigayan ng Diyos para maging biyaya naman kayo para sa iba. Yan lang naman ang intensyon eh. Ang Panginoon gusto lahat tayo masagana. Ang Panginoon gusto lahat tayo marangya. Gusto niya lahat tayo yumaman. Ayaw niyang naghihirap kasi tayo. Lahat sa inyo nang gustong yumaman, pumalakpak ng malakas. Ayan, lahat ng gustong yumaman. Ako din gusto ko yan. Hindi naman ho talaga masamang yumaman. Ang masama, maging madamot. Kasi ang pera, binabago ang ugali ng tao. Nagiging sakim. Sa politika natin ngayon, magbobotohan na naman ang mga, lagi lang nating maririnig, ang mananalo yung maraming pera na ikakalat sa mga mahihirap, bibilhin yung boto. Hindi lingid sa inyo yan eh. Kaya yung mga kabataan nandito, kayo na lang talaga ang pag-asa ng Pilipinas. Simula pa ng maliit ako noong 1950s, ganyan na yung korupsyon. Sabi mo nga sa mga congressman, kayong mga congressman, para kayong mga bituin sa langit. Talaga, Father, bakit? Dahil tinitingala kami? Hindi. Korap kayo ng korap. Wala nang wakas talaga eh. Hanggang ngayon, matatapos na ang Duterte administration, meron pang investigasyon ng bilyong-bilyon. Samantalang ang daming ang naghihirap na Pilipino, hindi na talaga tayo aasenso. Ang korupsyon dito, binubunga, ang kasakiman, binubunga yan ng pagnanasa sa mga material na bagay. Sa Malaysia, may corruption din naman, kaya lang nga under the table. Sa Singapore, over the table. Hayagan. Lagay na. Sa Pilipinas, including the table. Hanggang barangay captain, pumaparte. Hanggang sa baba, nandoon na ang korupsyon. Dahil sa kasakiman, bunga ng pagnanasa, hindi mabitiwang pagnanasa sa kayamanan. Sa pera. Father, pag yumaman naman ako, magiging masaya na ako eh. Sigurado ka? Bakit? Wala ba kayong kilalang mayamang malungkot? Ha? Wala ba kayong kilalang mayamang nagpakamatay? Meron o wala? Marami. Kaya nga puro mahirap ang natira. No? Sa katotohanan nga, yung mga mahihirap, yung namumulot ng basura, yung mga nakatira sa karton, hindi nga nagpapakamatay yung mga yun eh. Nagpapakamatay yung mga may trabaho. Sa Japan, lumulundag na sa harap ng tren, pakamatay. May trabaho yun. Ano nangyari? Because money cannot make you happy. It does not have in its nature to give happiness to us. Kung papaano mo yung ginagamit, yan lang ang paraan para ka lumigaya. Kung yan ay ginagamit mo para sumaya ang iba, para gumaan ang buhay ng naghihirap, para mapuno ang sikmura ng mga nagugutom, kung dyan mo gagamitin ang yaman mo, ang biyaya na handog ng Diyos, yan, pwede ka pang sumaya, sapagkat ang sarap ng pakiramdam na alam mo na ang isang tao ay nakahinga ng maluwag dahil sa iyo. Sa katotohanan naman, wala naman tayong dadalhin sa kabila. You cannot give what you do not really possess.
Bahay ko yan, Father. Talaga? Sabihin ng bahay mo, tenant ko yan. Kung makapagsalita lang yung kotse mo, sasabihin mo, kotse ko yan. Sabi ng kotse mo, driver kita. Patay ka na, nandyan pa yung bahay eh. Paano mo aangkinin ng isang bagay na wala ka na sa mundo, nandyan pa rin siya? Ikaw ang inaangkin ng mga yan. Pansamantala kang aangkinin, pero hindi mo sila pwedeng tangayin hanggang sa kabila. To detach oneself from material things is very important for us to attain, possess eternal life. That is why Jesus teaches us the necessity of detachment to attain God's kingdom. May mga tao, nagbabago ugali pag mapera na. Nagbubunga yan ng paghahanap ng kapangyarihan. I want to be powerful, dami kong pera. Kasakiman. Sabi nung lalaki, pare, ano yan, pinya? Bakit? Pahingi. Pahingi. Papatawa kaya. Nasaan ka ba nung naghihirap ako nung tinanim ko to? Nasaan ka ba nung inaalagaan ko to? Nasaan ka nung naghihirap akong anihin ito? Sabi nung lalaki, nakakulong. Nakapatay ako ng madamot. Ganun ba? Sige, kumuha ka na. Dagdagan mo para meron ka pang para bukas. Huwag kayong sakit. Hindi naman masama talagang yumaman. Riches, wealth, prosperity is God's blessings to us. Biyaya yan ng Diyos. Hindi mo yan kailangan talikuran. Bigay niya yan eh. Kailangan mo lang ibahagi. Hindi niya gustong iwanan mo ang lahat ng biyayang bigay niya. Ang gusto niya, gamitin mo ang biyayang yan para ikaw naman ang maging biyaya para sa iba. Remember, in the final analysis, what you have doesn't really count, but what you are willing to give. What you possess doesn't really count, but what you are willing to share. Marami pong programa ang Parish of the Holy Sacrifice para sa mga mahihirap. Bukas mag-aayuda na naman ang parokya ninyo para sa nangangailangan. Kapag kayo ay may biyaya, wag ho kayong mag-atubili. Lahat ng bagay na ating tinataglay ay hindi naman talaga atin. Binigayan para gamitin nating pantulong sa higit na nangangailangan sa atin. Sa Diyos, tandaan, siya ang may-ari ng tinataglay mo. Let us all try to be detached, not to turn your back on your treasures, on what you have, but to learn to share it with others. Detachment. It is not giving up, it is sharing with.